Mapagpalang umaga po sa bawat isa. At nandito po tayo sa another sermon series, Living What Jesus Loves. Yan, una pong ating pag-uusapan ay yung loving obedience, building on the rock. Yan. So, praise God. Yan, sa natapos na anniversary, diba? Celebration natin last week. Talaga naman, no, kung marinig ninyo, malalaman ninyo yung mga feedback from the daughter churches ay talagang magdiriwang talaga tayo ng bawat isa. Hindi nyo siguro alam no, kung ano mga feedback nila, no, kasi wala tayo, siguro maglabas tayo ng forms, Google Forms, pasagutan natin sa kanila yung CSM. Para malaman din ninyo yung natin, mas dapat i-improve at ano yung mga naranasan nila. Pero based dun sa mga sinabi nila, ay praise God dahil parang camp daw, no? Parang church camp, no? And nagre-request na sila na hopefully next year ay makapag-usap mga pastors para magkaroon tayo ulit ng camp. Ayan, church camp, family camp. Yan. So, kung ano may itutawag natin sa magiging camp. Yan. So, praise God dahil, di ba, napatunayan talaga ng Lord na siya talaga ang Diyos na buhay, na may dalang ng langit at lupa. Ang kinakailangan lang natin ay loving obedience. Naalala ko ng anniversary, during our altar call, nandun ako sa harapan, diba, pinatawag mga pastor. Tapos, tinawag ni Bishop yung mga, may calling, na once upon a time, sinabi mo magpapastor ka. Tapos, ang dami nang pumunta. But then, looking dun sa mga hindi nagpunta, na once upon a time ng buhay nila, ay sinabi nila, magpapastor ako. No? Alam namin, kami mga nandoon, mga pastor, kitang-kita namin yung iba, they decided na huwag lumapit. No? Pero kitang-kita sa mga mata nila na konting push pa sana dun sa altar call ay lalapit na sila. Ibig sabihin, nagdadalawang isip sila kung talaga bang lalapit sila para sa pangalawang pagkakataon, i-declare nila na gusto nila maging minister of the gospel o maglingkod sa Panginoon. No? So, nalulungkot ako sa part ng marami ng kabataan, all ng Sendalite Ministries na daughter churches at saka itong main, no? Marami na palang nawala na yung burning passion pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, na-discern ko naman kung bakit, no? Kasi dati akala nila ang pagpapastor, o baka akala ninyo ang pagpapastor ay basta-basta lang na mangaral ka ng salita ng Diyos, di ba? Pero ang napakahirap sa pagpapastor ay yung itong loving obedience, no? Maraming nakarinig ng salita ng Diyos, pero sa pagsunod sa Panginoon o yung loving obedience, wala, no? Maaring ikaw, isa ka rin sa nangarap, someday gusto ko rin mangaral ng salita ng Diyos, mag-preach, di ba? Porsigidong-porsigido ka. Pero isang iglap, no, dahil sa mga pangyayari, dahil sa mga naranasan mo, no, baka isa ka na doon sa pumili na manahimik na lang muna, no, at ipagpaliban yung journey ng pagpapastor o magpastor. Maaaring iba pa nga sa inyo, dahil sa sobrang gusto nyo magpastor o maglingkod sa Panginoon, nag-Bible school pa kayo, di ba? Nag-graduate pa kayo ng Bible school, no? So, nakakalungkot, yet, no, marami ding nag-respond for the first time ng kanilang buhay. At marami din talagang hinipo si Lord na
lumapit, no, at magpagamit sa Panginoon. Dinedeclare nila na someday, hindi naman agad-agad, no, pag lumapit ka doon, magpapastor ka. Pero nakakalungkot lang na alam ko na kapag merong mga taong once upon a time nagsabi silang, Lord, maglilingkod ako sa iyo, Lord, magpapastor ako, tapos hindi nila ginawa. Tapos sa pangalawang pagkakataon, tinatawagan silang muli, tinanggihan nila, no? Alam na alam kong kayang-kayang i-replace ni Lord, no? So kung inaakala mo hihinto ang ministry ni Lord dahil hindi ka nag-decide magpastor, hindi ganun 'yon. 'Di ba? Isa ka lang pero napakarami, no, nang nag-commit sa Panginoon during altar call ng anniversary. Kaya wala tayo talaga mapagmamalaki sa Panginoon. Kapag huminto ka sa paglilingkod, kaya kang palitan ng Panginoon. 'Di ba? Hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon na na sa atin lang tatakbo ang ministry, no? Meron at meron pa ring gagawing pagliligtas o may gagawin pa rin paraan ng Panginoon para magtuloy-tuloy ang salita ng Diyos. Okay, kaya itong sermon na to ay actually nakaset na yung 3 Sunday ng series na to kasi dati every Thursday ko sinesend yung title. So sabi ko, Lord, ito na yung mga title, ikaw na bahala sa content. Kasi dati title content yung ginagawa ko. Ngayon ginawa ko puro title na. Yan. So, kaya ang sermon series natin, Living What Jesus Loves. No? Ano kaya yon, no? So, una, loving obedience. Matatagpuan natin sa Matthew 7 verse 24 to 29. Sabi dito, babasahin ko sa Tagalog, kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Ulitin natin to. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, take note, nakikinig din. Pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito na ang mga tao. Take note, na mangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ayan, tayo po'y manalangin, aming Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang kayang magpaunawa, Panginoon, ng lahat ng nais mong sabihin sa umagang ito. Nalalaman namin, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na gusto mo, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay at alam namin, Panginoon, na gusto mong may gampanan kami sa aming mga buhay bilang paglilingkod sa iyo. Dalayan ko, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ng nais mong sabihin ay pumasok sa aming puso't isipan, Panginoon, at maisabuhay namin ang lahat ng mensahe mo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na maibahagi rin to sa lahat ng taong aming nakakasalumuha sa pang-araw-araw. At ikaw rin, Panginoon, ang siyang makita sa aming buhay bilang maging modelo kaming Kristiyano, Panginoon, na sumusunod sa iyong mga pag-uutos. At maraming salamat, Panginoon, sa magagawin mong kamangha-mangha at kahanga-hanga sa bawat isa sa umagang ito. Naalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Have you ever built something and watched it fall apart because the foundation wasn't strong enough? Sino nakagawa na ng treehouse nung bata? Di ba? Di ba masarap, yung sa may puno, tapos na-imagine mo, ay parang pwede itong maging treehouse. Tapos lahat ng nakikita mong mga pwedeng gamitin, di ba, kahoy, tapos gagawa ka ng treehouse. Pero, hindi ganun katibay. Di ba? Kasi bata ka nun, syempre, hindi yung paalam yung mga dapat gagamitin. Di ba? Kaya yung ginawa mo ay temporary lang, no? Pwedeng masira agad, no? O kaya yung sandcastle, sino mga nakapunta sa beach? Meron ng mga nakapuntang beach? Ay, wala pa. O iilan lang. Wala pa.
O sige, yung ano natin, next activity natin sa beach tayo. Di ba? I-ano natin yan, no? Kasi para pag nag-example ako sa susunod, sino nakapuntang beach, di ba? Tapos lahat tayo magtataas kamay. Tapos ang sunod na tanong, sino na nakagawa ng sand castle, no? Yung sand, nakapunta na akong beach, kaya lang hindi ko ma-imagine kung paano siya ginagawa, yung paano imomold ng ganon. No? Pero marami akong napanood na gumagawa ng sand castle, tapos ano, 'di ba? Akala natin matibay siya, pero isang ano lang ng tubig, 'di ba? Isang hampas lang ng alon ng tubig, nawawala na agad, no? So, ano pa, no? Bukod doon sa sandcastle, sa treehouse na alam natin walang pundasyon, no? Meron pa isa, no? Sa buhay natin, sigurado akong napuntahan nyo na to. Meron ba ditong nakagawa na ng plano, pero nakita mong dahan-dahan siyang nawawasak. Diba? May plano ka sa Christian journey mo, tapos dahan-dahang parang nawawalan ka ng pag-asa. No? So maraming pagkakataon sa buhay natin, may plano kang maging top 1, rank 1 sa klase, o maging achiever, di ba? Gusto mong nandun ka sa top, meron kang plano na gawin itong mga bagay na to, pero nakikita mo dahan-dahang nawawasak, no? Ang dahilan niyan ay hindi natin kasi nilagay o ginawa yung plano natin doon sa tamang pundasyon, di ba? O baka wala talagang pundasyon. Naalala ko kasi ako nung sa pagkabata ako, bida-bida ako, mahilig akong usi dun sa mga construction worker. Nag nakikita ko sila, napapatingin talaga ako. At maya-maya pag napansin ako nung construction worker, nakakapag-usap kami, nagtatanong ako. No? Nakita ko sila naghukay. Ang lalim ng hinuhukay nila. Sabi ko, bakit naghukay? Nagtatayo lang naman ng bahay. Tapos, ano mang Tagalog ng bedrock? Ayan. Adobe, di ba? Sabi ng construction worker, kaya naghuhukay, tinanong ko kasi bakit naghuhukay. Sabi sa ilalim ba sila gagawa ng bahay? No? Sabi hindi daw. Hinihukay nila hanggang doon sa adobe. No? Kasi doon sila magtatayo doon nila sisimulan yung pundasyon para maging matibay yung bahay. No? Ibig sabihin, no? Talagang kung gusto mo ng matibay na bahay, no? Matibay na buhay, di ba? Kailangan doon ka sa bedrock o sa adobe, doon sa matibay na bato na kung saan yun yung magiging pundasyon ng buhay mo. Doon yun yung magiging pundasyon ng mga plano mo, no? Alam natin, no, yung pinakamatibay na pundasyon ay si Jesus Christ, di ba? Kaya iset natin lahat, no, sa buhay natin yung isa-set natin yung mga goals natin o yung mismong buhay natin doon kay Jesus, no? Kasi siya yung pinaka matibay na pundasyon. Jesus ends the Sermon on the Mount with a powerful image. Meron daw dalawang builders. 2 builders, one wise, one foolish. Silang dalawa ay nakarinig ng salita, no, ng Panginoon, but only one obeys. And that makes all the difference. No? Yung pagsunod. Ano ang pinagkaiba nila? Parehas naman sila nakinig. No? Pero ang pinagkaiba nila, yung isa ay sumunod. Jesus wants more than for us to listen to sermon, attend church, or even read the Bible. No? Ang gusto talaga ni Jesus, He wants loving obedience. Bakit? Ano ba yung loving obedience? A life built on action, not just information. Okay? Kasi pag nakikinig tayo, nagkakaroon tayo information, pero after nating makakinig, ano na mangyari? Dapat may action. Di ba, we always listen dun sa faith comes by hearing. Kung gusto magkaroon ng faith, no, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero after mo makinig, meron ka ng information, ano nang sunod? Obedience ang sunod. No? Susunod ka ba? Diba? Sa pinapagawa ng Panginoon. Susunod ka ba sa calling mo? No? Again, don't get me wrong, hindi lahat tinawag magpastor.
Pero bibihira yung taong nagsabing, magpapastor ako. Sobrang bibihira, no? Okay, ulit, hindi lahat tinawag na pastor, pero bibihira sa tao na sasabihin mo, magpapastor ako. Hindi siya biro. Hindi siya overnight or isang iglap na sasabihin mo magpapastor ka dahil na-inspire ka. Ibig sabihin, may tawag talaga ang Panginoon. Diba? Kagaya ni Jonah. Diba? Jonah, you know my mercies for everyone. Diba? Anong sabi niya? Ayaw niya kasi galit siya sa mga tao sa Ninive. Diba? Makasalanan mga yan, no? Hinatulan niya na. Hindi sila karapat dapat sa kaligtasan ng Diyos. No? Ganun yung ano niya. Pero pag tinawag si Jonah doon, babalik at babalik siya doon para gampanan niya yung tungkulin. Ang problema lang, kailangan pang kainin siya ng big fish, no? Hindi kainin, nilamon ng big fish. Di ba? Para lang ma-realize niya na kaya siyang iligtas ng Diyos doon kapag sumunod siya, no? Pwedeng maging ano na lang siya, di ba? Maging pagkain na lang talaga. Pero niligtas siya ng Panginoon doon kung susunod siya, no? And sa puso niya nag-decide siya, Lord, sige, mangangaral ako. At binuhay siya ng Diyos, no? Niluwan siya ng big fish at ginawa niya pa rin yung kanyang tungkulin sa Panginoon. Ibig sabihin, kung merong taong nagsabing magpapastor, hindi kasi biro, no? Hindi rin madali, pero sa grasya ng Panginoon, di ba? Kayang-kaya yan, no? So, hindi ibig sabihin naman, hindi ka tinawag sa pagpapastor, ay hindi ka ng lingkod ng Diyos. Marami kasing katawagan ng Panginoon. Pwedeng tinawag kang teacher, di ba? Tinawag kang preacher, pero di pastor, no? Pwede kasing ordained preacher ka, no? Pero hindi ka pastor. Iba 'yon, no? Pwede kang tinawag na administrative pastor, di ba? To support yung church para walang iniintindi nagpi-preach na pastor, no? Yung pastor, chief growth officer. Di ba? Ibig sabihin, nangangasiwa ng paglago ng simbahan. Tapos di niya iniisip yung bills, hindi niya iniisip yung ano nang mangyayari, ano yung mga kailangan bayaran, no? Kasi doon siya nakafocus sa paglago ng simbahan, no? Kaya nag-aaral din naman ako ng tungkol sa pagpapastor. Kasi dati lagi ako associate. This time talaga nagpapastor. Kaya nag-aaral lang ko. May mga churches pala na 5 yung nila, tawag dito, 5 yung pastor nila. Pero iba-ibang function yan, no? Para pang mega church lang yung na yan, approach na yun. So sabi ko, kaya pala may mga mega church na sobrang makikita mo yung yung parang maliit silang church, no? Na nakikilala nila lahat kasi meron silang chief people officer, something na gano'n, no? Wherein ayun naman yung yung nangausap ng mga members, gano'n. Tapos iba-iba yung mga function nila, no? Yung 5 pastor na yun. Sabi ko, pwede pala yun na 5 yung pastor, no? Sa church. Sabi ko, pero dati kasi sa dito sa Sendalite, maraming pastor kaya lang hindi hiwa-hiwalay yung function. Ay, medyo may hiwa-hiwalay, kaya lang may mga nag-overlap ng function. Kaya pala medyo magulo, no? Nung pinag-aralan ko, ayun pala yung tamang approach. Baka sa church nila, ewan ko lang kung sa atin, no? Kasi hindi pa naman tayo mega church. Pero ganun pa man, 'di ba? Nakakalungkot kasi na yung time na nag-altar call, maraming hindi na nag-respond, no? Doon sa pangalawang tawag ng Panginoon. Ibig sabihin, namatay na yung vision doon sa heart nila na magpastor, no? Pero tandaan natin, no, lagi kasi may birth ng vision, 'di ba? Pag may birth, namatay yung vision, tandaan natin may resurrection ng vision. Kagaya na nangyari kay Jonah, 'di ba? Namatay yung vision niya. Ayaw niya na, umalis siya
umiba ng daan, di ba? So, kailangan pang ituwid ng Panginoon yung daan niya, no? So, tayo, hindi pa naman huli ang lahat, no? Kung ikaw ay talagang tinawagan ng Panginoon, ay mag-respond ka na, no? Habang hindi pa nahuhuli ang lahat. Ayan. So, ayan. Yung loving obedience, a life built on action, not just information. Kaya today, let's look at what it means to build our lives on the rock. Okay, simulan natin. Una, hearing is not enough. Sabihin nyo nga, hearing is not enough. Ayan, sabi doon 'di ba sa verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi, 'di ba? Anong pinopoint ni Jesus diyan? Yung dalawang builders na nakikinig, yung narinig yung salita niya, 'di ba? The difference wasn't in their knowledge but in their response. 'Di ba? Kaya naisip ko, no, nung way back nung sa TH pa lang, nung nag-spark yung revival, sunod-sunod. Sunod-sunod yung revival dun sa TH. Talagang sunod-sunod. And eventually, no, kasi habang yung fire, 'di ba, naglalagablab, lalo mong anuhin, 'di ba? Kaya lahat nung nung nagkaroon ng impartation ng Holy Spirit, talagang on fire na on fire. Bukod sa on fire na on fire, gustong-gusto maglingkod, tapos nagkakampa, di ba, yearn camp, lalong na on fire, no? Nakakatuwa yung gano'n. But then, alala ko yung sabi ni Bishop, si Papa, no? Okay naman daw yung, mga impartation ng Holy Spirit, no? Yung joy in the Holy Spirit, no? Pero kailangan rooted and grounded pa rin tayo sa Word of God. Kasi mas matibay yun. Kaya yung pagbalik ko, no, sa paglilingkod sa Panginoon, nag-sabbatical ako, alam niyo ba yun? Last year, no? Nag-silent, days, month, no? Pagbalik ko, no, sabi ko kay Lord, Lord, eto na yung balance, no? Naman ko, makikita nyo, dati kasi puro sermon ko tungkol lang sa Holy Spirit. Yung kasi yung yung tawag doon, yung calling. But then, hindi naman mananatili lang ako doon sa call na yon. No, kasi merong panibagong mission si Lord sa akin. So kaya tingnan niyo yung nag-iiba yung mga sermon series, nagkakaroon ng ganyan. So, sabi ko, hindi naman pwedeng mag-aalaga ako ng church ay hindi ako nag-aaral, no? So, nag-aaral pa rin ako, no? So, tuloy-tuloy. Hindi niyo lang mapapansin, 'di ba? Kasi sobrang dami kong ginagawa, no? Pag nakita niyo yung messenger ko, dati walang unread message doon. Ngayon napakarami. Wala na akong masagot, no? So, ayun, 'di ba, sa PL mo na naman, may panibago na namang pinapagawa sa akin. So, hindi ko alam kay Lord kung, Lord, ano ba talaga, 'di ba? Kasi nananaginip ako ng nagpark ako ng kotse. Pangalawang pagkakataon, dati motor, no? Pero nung nakaraan, i-share ko sa inyo, nanaginip ako ng kotse, yung kotse, dinrive ko, tapos nagpark ako, tapos may ginawa akong mga activities or hindi ko maalala kung ano yung mga ginawa ko. Tapos pag natapos yung event or activities na yon, babalik na ako sa parking, hindi ko makita yung kotse. No? Ilang beses kong panaginip yon, sunod-sunod na ganon. Iba't ibang. Ang ibig sabihin nun, tungkol sa ministry, tungkol sa trabaho, ganon. So, hindi ko alam kung anong direction. Sabi ko, Lord, dapat pa ba talaga ako magpastor sa main? Kasi ministry sa sakyan yun eh. Kaya nagtatanong ako kay Lord, dapat pa ba? No? So, hindi ko alam kung pero nagpe-pray ako ng knowledge, wisdom sa Panginoon, ng discernment, no? Kasi may mga pangitayan ng Panginoon. Ang hirap pag panaginip ko. Kasi minsan pag panaginip ng iba, ang bilis kong kumbaga ma-discern ko ano yung interpretation nun. Pero pag panaginip ko, parang, Lord, anong ibig sabihin? No, kahit i-search ko yung meaning, parang minsan hindi nagtutugma
or minsan naguguluhan ako. Sabi ko, Lord, ako pa ba dapat magpastor sa main o ano lang to? Temporary lang ba to or ano? Pero kaya pag-pray nyo ako, no? Kung ano yung ibig sabihin ni Lord dun, no? Tapos, yun sa trabaho naman, hindi ko alam kung ano talagang plano din ni Lord. Kasi hindi naman ako nagpapapromote, hindi rin naman ako. Normal lang, ginagawa ko lang yung trabaho ko. No? Pero si Lord kasi, hindi mo siya ma-imagine kung paano, kung paano kanya i-direct. Wala naman akong kausap, no? Wala naman akong ano. Pero nung sinabi sa akin, mag-ano daw ako, mag-director daw ako ng ICT. Sabi ko, hindi pa ako makasagot mga 10 seconds. Pagtingin ko dun sa 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 head namin, sabi niya, gumanon siya. Tapos, sabi ko dun kay president, sabi ko, sige po. Tapos sabi niya, anong bibitawan mo? Tapos, sabi nung head ko, sabi niya, yung student org, bitawan mo. Sabi ni president, hindi pwede. Yun. Kaya, yung isang binabitawan yung program head. Tapos, yun nga, naalala ni President tsaka ni Dean Alci 10 na siya na yung mag-take over nung isang position para sa endorsement mas madali. Tapos, yun, parang nakalutang pa ako noon, tapos tinawag kami sa harap nung pinakilala na yung bagong appointments. Tapos, grabe yung regards ni President, yung sinabi niya, dati best friend natin yung Philemon Files, yung PL-Mon. Tapos sabi niya, ngayon, di ba sobrang daming reklamo dati? Nung, parang ang term niya, glory to God, no? Yung term niya, nung ginawa niya kong prefect, na die down yung mga reklamo. No, kasi ang prefect kasi hawak kay student leaders. So, pag cascading ng information, ibig sabihin, from management, papuntang prefect, tapos papunta sa mga student organization. Tapos, yung mga student organization, ikakalat sa mga student. Ibig sabihin, nagiging transparent na nagkakaroon na ng communication. Kaya, parang wala na yung unang film ng files, wala na. No, bago na yun, yung nakikita na sa Facebook. So, sabi niya, nakakahiya, pero ito yung sinabi niya, no? Yung, sabi niya, the best decision daw, yung in-appoint niya ako as prefect. No? Sinabi niyo yung sa PLMon community. Naiya ako kasi sabi ko, sa part ko, si Lord naman yung kumbaga yung strategic, yung mga binibigay ni Lord na si Lord lahat yon, no? Kasi minsan natutulalanan ako, ano kayang dapat gawin ko sa ganyan, no? Ano kaya dapat ganun? Tapos magle-letter na ako, magme-memo na ako, tapos cascade, no? Pero si Lord lahat yon, no? Kaya sabi ko, Lord, sige, kung anong papagawa mo sa akin, sa PL-Mon, sa church, sige, gagawin ko. Yung, basta sa part na to, hindi ako bida-bida na gusto ko ng posisyon, gusto ko ng ganon. Hindi ako ganon. Kumbaga, hindi ko hinihintay, kasi nagpe-pray ako ng increase and promotion, pero promotion, Lord, nasan increase? Di ba? Kumbaga, nagpe-pray ako ng ganon, increase and promotion. Inuuna ko na nga yung increase eh. Pero siguro baliktarin ko, promotion naman bago increase. Ayun. So, inaano ko, sabi ko, Lord, kung anong paggawa mo sa akin, sige. Kasi parang, ayoko yung halimbawa kung nag-no ako, ayoko po. Parang, hindi ko alam, kasi hindi ko naman siya ginawa. Hindi ko yan pinaglaban, hindi ko yan Kumaga sa part ko, si Lord talaga may akda nun kasi siya yung gumawa ng paraan. No? So, yun nga. Inappoint ako na bagong Pero hindi ko pa alam yung gagawin ko. No? Nag-oo lang ako. Kaya minsan sa buhay natin, hindi minsan, palagi sa buhay natin, pag nag-yes ka, no? Pag may pinapagawa si Lord, maski hindi mo pa alam yung gagawin mo, si Lord na ang bahala. No? No? Hindi ka naman ilalagay ni Lord dun. Hindi pagkakatiwala ni Lord sa iyo yun kung hindi mo kaya. No? Kakayanin natin sa tulong ng Panginoon. Kaya, going back dito sa ministry natin, kaya sabi ko, Lord, kaya ko pa ba? Diba? Mag-pastor sa main.
'di ba? Given na ito, dalawa pa rin posisyon ko, binitawan lang isa. Tapos nadagdagan ng isa, no? So, tapos parehas na siyang hindi basta-basta, no? Kasi yung program head, parang gamay ko na siya to the point na nakapag kumbaga, meron ng CHED compliance yung program na yon. Ibig sabihin, nagawa ko na yung mga requirements, na-approve na ng CHED nung nakaraan lang, no? Lahat ng programs ng PL Moon, yung mga course, approve na ng CHED, may CHED compliance na. So, nagawa ko na yon. Tapos, nakapag-present na ako ng panibagong magiging course sa CTAX, no? Inaantay na lang yung respond respond ng CHED, no? Kumbaga, sabi ko, 2 years end to end, alam ko na yung pagiging program head. Parang what's more, ano pa kayang Kaya siguro dahil alam ko na siya, pinabitawan na ng Panginoon. May bagong na naman na kailangan malaman ko, no? So, ibig sabihin, kasi minsan nagiging comfort zone, 'di ba? Kapag may binigay sa ating position sa classroom, 'di ba? Minsan 'di ba na-elect ka. Pag may binigay sa yung position sa trabaho, no? Binibigay yun ni Lord na open doors para makapag-minister ka dun, no? Kaya huwag mong sayangin yung pagkakataon. No, sabi ko promotion lang, walang increase pa. 'Di ba? Kasi sabi ko, naalala ko tuloy yung statement ko doon nung bago kami pumasok ng PL Mon. Sabi ko, ang goal naman namin ay makapag-minister, no? Hindi namang sweldo, hindi naman yung pera. Pero Lord, 'di ba? Mataas na ang bayarin ngayon, mataas na ang gastusin ngayon, Lord. Isama mo na 'yon. No, alam mo naman, Lord. Yan. Kaya sabi ko, parang bonus na lang siya, 'di ba? Yung kasi nakakapaglingkod ka sa Panginoon, no? Sabi ko, yung sa pagiging program head ko, naka-close 'yun sa ACT. Sa pagiging prefect ko, university-wide. Ibig sabihin, pag close sa ACT, students, hanggang doon lang. Pero yung pagiging prefect ko, buong university. Yung bagong position, lalo na. Yung prefect, buong university students. No, yung pagiging prefect, as a whole university. Ibig sabihin, buong university, mas madali ng pag-ministeran. Ayan. Kaya, tignan natin kung anong gagawin ni Lord, no, sa inyong lingkod. At dito rin, actually very excited din ako, dahil natapos na yung anniversary. So, moving forward na tayo sa mga next nating gagawin. Pero mas gusto ko dito muna natin gagawin lahat, no? And ako muna magpa-facilitate, no? Siguro bigyan niyo ako ng yung 1 year hanggang next year, August, hanggang after ng anib. Bigyan niyo ako ng 1 year na na tawag doon. Simula ngayon yung day 1, no? And next year tingnan natin kung yung gagawin ng Panginoon. Basta meron akong gagawing strategic. Ako muna magsisimula, tapos susundan nyo. Ganon. So, hopefully, hinihintay ko pa hiningi ko na yung listahan ng mga ministry ninyo, tapos hinihintay ko pa yung go signal ni Lord kung kailan yung appointment, no? Bilang lingkod ng Diyos ng Sendalite Ministries, no, mag-a-appoint ako ng mga tao kung sino yung dapat. Yung iba baka ma-retain, no? Depende sa sabihin ni Lord. Hintay ko pa yung mensahe ni Lord kung wala pang go signal. Pag may go signal na si Lord, appointment tayo nung bagong magiging commitment natin mga ministry kay Lord. Ayan. So, saan na ba tayo? Saan na? Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi. Ayan. Maraming kasing gusto si Lord na gawin natin, gampanan natin. But then, yung respond natin, minsan kasi parang sasabihin lang natin, ay, hindi ako komportable dyan. No? Tandaan natin kung saan mo ayaw, doon ka ilalagay ni Lord. Naalala ko yung classmate ata nila, Pastor Abek. Kasi yun comsci ata siya. Tapos,
Pag pupunta yun sa bahay, nagko-computer siya, nagbi-visual basic, nagpo-program siya. Tapos ginawan niya ako ng ng sa program na pag binuksan mo yung program, yung background PL Moon, yung building. Tapos ako yung nasa harap, picture ko nasa harap. Ginawan niya ako ng sasabi ko, ayoko naman mag-teacher, ayoko naman dito sa mga school, gano'n. No? Kaya kung saan mo ayaw, doon ka ilalagay ng Panginoon. Parang pala siya, no? Pangitain na pala yung ginawa niya, no? Kasi nasa PL Moon ako. Tapos yun. Ayun, so, again, yung pinagkaiba lang ng dalawang builders ay yung response nila. Ayan, sabi nga sa um, James 1 verse 22, wag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Maraming mga tao, nakikinig lang ng sermon, nag-a-attend ng mga Bible studies, at higit sa lahat, minimemorize pa yung Bible. But still, live in disobedience. No? In our culture, we equate spiritual maturity with how much we know. Ayun yung problema. Di ba? Maraming aral sa Biblia, pero aral lang. Hindi naman sumusunod, no? Parang, magaling to sa Bible, no? Dapat magpastor to. Magaling nga sa Bible, pero ayaw nga magpastor. Maraming alam, pero ayaw magpastor, ayaw maglingkod sa Panginoon, no? Pero tandaan natin, hindi sapat ang kaalaman kung walang pagsunod. Sabihin nyo nga, hindi sapat ang kaalaman kung walang pagsunod. Yan. It's not the hearers, but the doers of the word who are wise. No? Yun yung mga wise, yung doers, hindi yung hearers. A person may know a lot about exercise and healthy eating. Di ba may mga makikita kayo yung mga fitness, mga diet, no? Kahit gaano ka karaming alam sa pagda-diet, sa pagkain, no? Kung ano dapat kainin mo para maging physically fit ka, no? Kung hindi mo namang kung hindi mo naman gagampanan kahit alam mo, no? Hindi mo gagawin yung pagda-diet, 'di ba? Alam mong bawal ang ganito, pero kakain ka pa rin. Pero alam mo, no? Wala mangyayari. No, ibig sabihin, kahit marami kang alam, if hindi ka kikilos, walang magbabago doon sa diet mo or kung saan yung aspeto ng buhay mo may gusto kang baguhin, no? Kahit marami kang alam diyan, no? Nothing will happen kapag hindi ka kumilos, no? Kagaya ng faith, no? Knowledge without obedience is useless. O basahin nyo nga 1 2 3. Yan. So, have you been only hearing God's word without living it? O, iwan ko na yung tanong sa inyo. Ikalawa, obedience builds on a solid foundation. Sabi sa verse 24 pa rin, ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Pundasyong bato. Yan, no? The wise builder acts on Jesus' words. No, he doesn't just admire the blueprint, he start building. Diba pwedeng makita, ang ganda naman ng blueprint. Oh, minsan ma-amaze sila, ganda ng blueprint, okay ito ah. Pero gandun lang, no? Dapat, gayahin natin yung isang builder, no? He starts building. That's what it means to obey in love. Obey in love, no? Sabi sa John 14 verse 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Di ba? Nakakatuwa tong mga verse na to. No? Kasi, direct, no? Tapos minsan, kapag binasa mo kasi siya sa ibang version na malalim, parang hindi mo siya, parang dadaanan mo lang siya. Pero kapag binasa mo sa Tagalog, di ba, grabe, no? Kaya, ang palaisipan dyan, Lord, no? Lord, mahal kita, kaya susunod ako kahit mahirap, kahit di ko maintindihan lahat. Di ba, minsan, hindi ko na maintindihan. Gusto mo nang sumuko, no? Hindi mo na alam yung gagawin. Pero susunod at susunod ka pa rin.
At pagkatapos ng pinapagawa ng Panginoon sa'yo, pag natapos mo yung pinapagawa niya, anong mangyayari? Di ba? Grabe, no? Yung pagtaguyod. Ayoko nang tawaging taguyod no? Grabe yung victory, no? Just like yung anniversary. Ang hirap imaginein from zero budget, walang budget. Ang hirap, 'di ba? Up to last minute, 'di ba? Meron pa ring pagpo-provide na ginagawa si Lord. Siguro niyayanig lang talaga ni Lord hanggang saan tayo. Isuko nyo na yung anniversary, pwedeng ganun di ba? Huwag na mag-anniversary, pwedeng ganun. Pero imagine, mula sa entrance hanggang sa stage, grabe yung miracle ni Lord. Anong sabi nila? Parang camp. Maganda siguro mag-day camp tayo, sabi nila. Di ba? Imagine, ganun yung mga sa lang yung Pasita Astrodome lang yun. Di ba? Imagine kung totoong nasa campsite tayo. Di ba? So, grabe, nakaka-praise God yung mga report nila. Talaga lang nung araw lang yun, wala lang talaga akong tulog nun. Nag-preach ako sa umaga tapos anniversary. Wala talaga akong tulog nun, kaya naka-steady lang ako. Yun. So, kaya wala akong reaction. Wala akong reaction. Nung pag-uwi, tulog na agad. Pagod na pagod. Tapos may pasok kinabukasan. Yun. Kaya, pero praise God, di ba? Grabe yung, ginawa ni Lord na, ayoko na tawagin pagtataguyod. No? Parang tinaguyod lang, no? Grabe yung ginawa ni Lord na victory sa Send the Light Ministries. Di ba? Talagang, joint effort, lalo na yung buong linggo, sila Archie, yung admin, di ba? Grabe, halos araw-araw silang naalis, di ba? Walang pahinga, tuloy-tuloy yung no? Grabe yung bukod dun sa support o sa finances, no? Ay yung ekstrang kalakasang binigay ni Lord, di ba? Hindi mo naman matatawaran yung yung pagod, no? And then makita mo after ng event, grabe ka success. Maglabas tayo ng form try natin pa CSM sila. Alam niyo ba yan, yung tawag doon, yung parang survey kapag tapos ng isang event, tapos may comment sa dulo, experience mo, kamusta, ganun. Para makita natin kung mabasa ninyo yung mga responses. No? At syempre, expect din natin baka mayroon pang opportunity for improvement, di ba? Yung hindi naman negative comments, opportunity for improvement para next time mayroon pa tayong ma-improve sa mga events natin, no? Kaya praise God, no, sa ganong ginawa ni Lord. Talagang dapat lang ito pa rin, no? Lord, mahal kita kaya susunod ako kahit mahirap, kahit di ko maintindihan lahat. Di ba? Talagang dadaan tayo sa ganyan, no? Susubukin yung ating pananampalataya, no? Obedience is not about legalism, it's a response of love. We don't obey to earn God's favor. We obey because we already have His love. Diba? Kaya tayo sumusunod sa Panginoon kasi mahal niya tayo. Nasa atin yung pag-ibig niya. Diba? Hindi tayo sumusunod sa Panginoon dahil para makakuha tayong God's favor. Nasa atin na mismo yung God's favor, kaya tayo sumusunod sa Panginoon. Ayan, so, kaya, di ba, imagine, no, yung taong nag-build ng bahay niya sa bato, strong rock, no, versus dun sa, taong nag-build dun sa sand, di ba? Parang kumunoy lang, di ba? Nalulubog, no? Kapag dumaan yung bagyo, di ba? Yung isa, mananatiling matibay, yung isa, lulubog, di ba? Crumbles. Storm will come, pain, loss, temptation, criticism. Pero tandaan natin, but obedient life stands firm, no? So, maraming dadaan, pero tandaan natin, etong obedient life ay mananatiling matibay, di ba? So, ikatlo, disobedience ends in ruin.
Sa verse 26, ngunit ang sino mang nakikinig sa mga salita, pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Buhangin. Diba? The foolish builder ignore the foundation. No? Hindi mo pwedeng i-ignore yung foundation. Diba? Maybe his house look fine. No? Mukhang maganda naman, mukhang maayos naman, no? Until the storm came, no? Nung dumating yung storm, nasubok, 'di ba? So, akala natin okay lang, pero dumaan yung storm, ano nangyari, no? Sa Proverbs 14 verse 12, maaaring sa tingin mo ang dating tinatahak, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Some people look spiritually okay on the outside. Sabihin nyo nga, spiritually okay. Maraming ganyan. Di ba? Spiritually okay. Pag tinignan mo, ay, okay naman. Mukhang magpapastor to. No? Sa outward appearance, mukhang okay ka. Di ba? They serve, sing, show up, but when the testing comes, their faith collapses because there's no obedience underneath. Walang pundasyon. Wala sa pundasyon. Warning, walang shortcut sa tunay na discipleship. Hindi sapat ang pakitang tao. Yung puro show lang, 'di ba? Masabi lang na ako'y Kristiyano, 'di ba? Ang di sumusunod ay nagpapalubog ng sariling buhay. 'Di ba? Yung hindi matalino, nagtayo ng bahay sa buhangin. Di ba? Siya rin yung dahilan kaya lumubog yung sarili niyang bahay o sarili niyang buhay. No, reality check, are you building on sand, your own opinions, feelings, or the world's wisdom? Ayan. So, iiwan ko niya sa inyo yung tanong na yan. So, sa pagwawakas, bilis lang, no? Amazed but unchanged. Sa conclusion niyan. Pagkatapos ipinangaral ni Jesus, ito na yung 28-29. Pagkatapos ipinangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, na mangha ang mga tao dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Diba? Yung crowd na amazed, but Jesus doesn't want fans. Hindi naman gusto ni Jesus ng mga fans, di ba? Hindi niya gusto magpasikat lang, no? He wants followers, no? Many are impressed with his words but not committed to his will. Di ba? Imagine, na-amaze sila. Yung tinutukoy pala ni Jesus na istorya ng two builders, yung mga kausap pala na niya. Di ba? Na-amaze, nakinig. Ano kaya maging response nila? Di ba? Sino kaya sila doon? Di ba? Jesus ends the Sermon on the Mount with a choice. Will you be wise or foolish? Will you build on rock or sand? Will you just listen or truly obey? This is a call to loving obedience, not out of fear, but out of love for the one who gave everything for us. Kaya examine your foundation today. What are you building? What are you building your life on? Decide today to obey, not perfectly, but sincerely and wholeheartedly. Kaya ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na to, dapat mong unang iaalay ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo. Upang lubusang makinabang sa pangaral na to, dapat mong unang tanggapin si Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul.
from eternal destruction. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po si Teo at mga kawin.